Mga kababayan, umaalab ngayon ang kontrobersya matapos isiwalat ng ilang insider na si House Speaker Martin Romualdez ay umano'y nang dadamay ng mga inosente para mailigtas ang sarili sa mga kasong kinahaharap. Ayon sa mga ulat, ginagamit daw ang impluensya at kapangyarihan upang ibaling ang sisi sa mga taong walang kinalaman. Sa gitna ng gulong ito, kumilos na si Senate President Chis Escudero at naglabas ng warrant of arrest para ipahuli ang mga sangkot. Matindi ang naging pahayag ni Escudero, wala raw puwang sa hustisya ang paggamit ng kapangyarihan para linisin ang sariling pangalan. Ang warrant na ilabas ay malinaw na hakbang upang ipakita na ang Senado ay handang kumilos laban sa pang-aabuso kahit palaban ito sa pinakamapangyarihang leader sa Kamara. Samantala, kaliwat kanan ang reaksyon ng publiko. Maraming pumupuri kay Escudero dahil sa kanyang katapangan, ang ilan na may naniniwalang isa itong senyales ng mas matining banggaan sa pagitan ng Senado at Kamara. Habang lumalalim ang investigasyon, mas maraming revelasyon ang inaasahang lilitaw laban kay Romualdez. Totoo bang may inosente talagang idinadamay para lamang mailigtas ang sarili? O isa lamang itong political maneuver upang patumbahin ang isang makapangyarihang personalidad? Abangan ang mga susunod na detalye sa kontrobersyang ito. Ni BBM ang speakership. At yan din na sinabi ni Pangulong Sara Duterte. Hawak talaga ni Marcos itong galawan na nangyayari sa Kamara. I-connect pa natin yan dito sa nangyari sa Senado. Nung unti-unti nang sumasabit, si Romualdez at saka si Zaldico, nadidiscover na nila Marcoleta, biglang pinalitan ang Senate President. Alam nyo ba ang chika doon? Ayon sa aking itim na bibwit dyan sa Malacanang, tinawagan daw sila, di umano, allegedly. Alam mo kung sino? Eto, kwento sa akin ng bibwit ko Tinawagan daw mula sa Malacanang ni Sandro Marcos, di umano. At sinabing doon sa ilang mga senador, palitan na ang Senate President, baligtad na kayo. Kaya, naging Senate President si Soto. Gago! At kitang-kita naman natin sa mga pagdinig ngayon sa Senado, ang dinidiin lang talaga ay ang mga engineer, mga DPWH, hindi na ho doon sa pinaka-mastermind. Alam mo ito, may papakita po ako sa inyong video. Pero sandali lang kasi ngayon ko lang naalala itong video na ito. May papakita ako sa inyong video kung saan talaga dito nagpapatunay, sinasabi talaga na ang may kagagawan po ng itong mga nangyayari ho sa atin, itong walang iba ho kung hindi ho itong Malacanang. Di ba? At sabi nga, huwag tayong malihis sa totoong issue. Okay? Wait lamang po isesend ko lang sandali lang kasi nakakalimutan ko itong i-download. Pero importante, antabayanan nyo ito. Maganda itong video na ito. Ito kasi talaga yung nagpapatunay na alam mo, nagsalita na. Importanteng maunawaan natin ito Chotomate ha. Huwag ko tayong bibitaw. Ito ho, napaka-importante nitong maintindihan natin. Kasi, naku po, grabe. Alam mo, ngayon, ang nangyayari, ang kanila ho talagang ginagawa ay sinusubukan ho nila talagang pagtakpan ang totoong mastermind ng mga mastermind dito sa di umanong sindikato sa korupsyon. Okay? Ito, papakita natin. Chotomate. Dali lang. Ito, maganda ito. Maganda ito. Ito.
O, mula ho dito mismo sa dating Senate President. Maganda itong sinabi ni dating Senate President na wag daw talaga tayo magpapalinlang dahil ito ho ay wag tayong lumihis. Ito. Wait, ba nangyari doon? Wait Okay. Pasok. Nagbabala si Senator Francis Cheese Escudero laban sa mga tinatawag niyang calculated diversions na anya'y naglalayong ilihis ang usapin at agad linisin ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng bilyong-bilyong pisong flood control scandal. Ayan na, tinukoy na. Martin Romualdez talaga. Nililihis tayo yung pagpalit ng pagpalit ng Senate President. Tapos yung pagpalit ng Speaker of the House, panlilihis yan para makaiwas. Tapos ang dinidiin nila ngayon ay etong si Zaldico. Tapos may balak pa silang idiin to si Cheese Escudero para talaga malihis doon sa tunay na salarin o tunay na mastermind. Nako, pinaniniwalaan ko talagang tunay na mastermind dyan at pinaniniwalaan din ng iba. Walang iba kung hindi si Romualdez. Ako, hindi lang si Romualdez. Pati si Bongbong Marcos, mastermind dito sa mga katarantaduhan na ito. Sa tingin ko lang naman. Ng senador, huwag maligaw ang publiko sa gitna ng aligasyon ng ghost projects, substandard infrastructure at kickbacks. Si Troy Gomez, magbabalita. Nagbabala si Senator Francis Cheese Escudero laban sa umano'y mga pagtatangka na ilihis ang issue at linisin ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez sa kontrobersyal na flood control scandal. Ayon kay Escudero, hindi dapat baligaw ang publiko sa gitna ng malalaking anomalya sa pondong bilyon-bilyon. Ayon kay Escudero, maliwanag na may orchestrated effort para i-divert ang usapin at agad na absueltuhin si Speaker Romualdez habang itinuturo ang iba bilang salarin. Binuweltahan ng senador ang pahayag ni Deputy Speaker Ronnie Puno na nagsabing walang direktang kinalaman si Romualdez sa umano'y anomalya sa flood control budget mula 2022 hanggang 2024. Batay sa datos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umabot sa 545 bilyong piso ang inilaan para sa flood control projects mula Hulyo taong 2022 hanggang Mayo taong 2025. Halos 100 bilyong piso dito o katumbas ng 20% ang napunta lamang sa 15 kontraktor. Dagdag pa ni Escudero na sa maagang yugto pa lang ang implementasyon ng 2025 budget at tiniyak umano ni DPWH Secretary Vince Tison na hindi na mauulit ang mga anomalya ng mga nakaraang taon. Gayunman, iginit ng senador na dapat manatiling mapagbantay ang publiko para hindi matabunan ang issue ng ghost projects at kickbacks. Sa bigat ng pondong nakataya, nananawagan si Escudero ng masusing pagbusisi at pagtutok mula sa taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Ayan So ayan nga, malinaw na sinasabi wag tayong ma-divert dito sa issue na ito. Yan din naman na sinabi ni VP Sara Duterte. Paano ko nasabi? Dahil alam ko na matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay Congressman Rudito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. So sila lang din yon, sila lang din yan at sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget because this is all about, number one, presidential elections of 2028 and the budget of 2026. Kasi inubos naman na nila yung 2025, di ba? So 2026 na pinag-uusapan dito. Ayan. So ayan nga po, malinaw na sinasabi rin ni VP Sara Duterte na talagang ito ay yung pagpapalit ng speaker ay isang kalokohan lamang. Dahil sila lang din man yan, isang grupo din yan. Ay, 'di ba sabi pa nga ni Kong Pulong ito ay si Sandro Marcos lang naman din ang didesisyon. Hindi, totoo. Kaya
O kalokohan po yung mga nangyayari ngayon na sinasabing ito daw ay para na magbago. Hindi ho. Kaya dapat panagutin pa rin po ang Malacanang. Panagutin pa rin po si Romualdez. Lalong-lalo na yung best friend ko, si Zaldico. Dapat sumagot sila. Panagutin sila. Sumagot sila sa mga paratang sa kanila. Ito si Marcos, tila parang wala siyang kasalanan. Nagtatanga-tangahan eh. Gago! Huwag naman tayo tatanga-tangahan, Mr. Marcos. Parang wala kang alam eh. Di ba? Eto, papanoorin natin ito ha. Naku, napakaganda ho nitong dito kasi mapapatunayan natin na bakit ko pinapaulit-ulit ito na yung kasinungalingan ni Bryce Hernandez. Kasi nga ho, itong kasinungalingan ni Bryce Hernandez, nagpapatunay lamang po, hindi dahil para i-absuelto si Jinggoy o para i-absuelto si Villanueva, hindi ho. Itong kasinungalingan ni Bryce Hernandez, nagpapatunay lang doon sa sinabi ni Marcoleta na talagang inutusan itong mga ito na magpangalan ng mga senador para makaiwas sa totoong mastermind. Yan ho yung mga magnanakaw nating congressman at itong mga korap nating mga congressman at higit sa lahat yung pagbanggit kay Romualdez at kay Zaldico para ilihis doon. Yun ang gusto nating patunayan dito. Hindi natin gustong patunayan dito na si Jinggoy o kaya si Villanueva ay malinis. Hindi yun. Ang punto natin dito, ito mga to, sinungaling ito. Kaya nagpangalan ng mga senador. Pakita natin ha. Engineer Bryce, anyway, mukha naman kayong Batman and Robin eh. Ilang beses ninyong tinawagan si Sally Santos ngayong September? Tinawagan niyo ba, Engineer Bryce? Yes or no lang? Parang Yes or no lang, ang tagal mo sumagot. Dito alam mo nagsisinungaling eh. hindi ko po matanda na tinawagan ko. Kung ngayon pong September, Your Honor, parang hindi ko po siya tinawagan. September ha, hindi niya maalala. I mean, ano lang ba ngayon? September, wala pang 20 days. Siguro pag in-upload ko kasi na-interview to 18. So 18 days lang. So aalahanin mo lang yung 18 days. Hindi mo alam, i-issue to ng flood control, hindi mo alam kung tinawagan mo itong tao na ito o hindi. Di ba? 18 days lang po ito ha. Kasi September 18 ho itong video na ito. So, hindi mo alam. Okay? Pero, tingnan natin, tuloy-tuloy. Si Engineer Mendoza, JP. September, base sa call-log ko po, wala po kaming conversation. Wala din daw. Isa pa to. Silang dalawa yung sinungaling eh. Itong dalawang to, itong BGC boys na to, mga napakasinungaling nito mga ito eh. Base doon sa sinampang salaysay ni Ma'am Sally Santos, kayo daw ay tumawag sa kanya. Tama ho ba? Neto po, Your Honor, tumawag po si Engineer Bryce sa akin. Ngayong September po. Opo. Ano pong sinabi? Pakisalaysay na rin po sa committee. Una po, tumawag po siya, personally pong sinabi sa akin na Sally, huwag kang mag-alala, lahat ng mga project na kinuha namin sa'yo, gagawin namin yun. Ako bahala sa'yo, bibigyan kita ng abogado, ng pera, tutulungan kita. Kung pwede sana, meron na sana akong pakikiusap sa'yo. Huwag ka muna sanang magsalita. Tapos ituro mo sa amin, 'di ba yung pera kinukuha namin sa iyo. Pwede ba makiusap? Ituro mo si D. Henry na siyang doon ko binibigay sa kanya yung pera. After po noon, binibigay daw po ni D. Henry yung pera kay Yusek Bernardo and then kay Zaldico. Papunta daw po kay Zaldico. Yun po yung person na sinabi sa akin nung nakaraan. Ang kausap niyo ay si Engineer Bryce? Si Engineer Bryce po, Your Honor. Engineer Bryce,
Kino-confirm ba yung sinasabi sa salaysay? Sino pa ang salaysay ni Sally Santos? Hindi po totoo, Your Honor. Si With the indulgence of Senator JB, Mrs. Santos, sino ang tumawag sa inyo nitong September? Sino po? Si Engineer Bryce po. Si Engineer Bryce. Yes po. Yan po yung kinikwento nyo na siya nagsabi sa inyo, huwag mag-alala, bibigyan ka pa ng abogado. Yes, Your Honor. Wag daw po ako magsalita. Huwag ka magsalita dito sa committee na ito. Yes po. Tsaka, Your Honor, kung di po niya ako tinawagan, bakit di po ba nabanggit niya po kanina yung 40-20-20? Opo. Nabanggit din niya po yun sa akin. May nandiyan pa ba sa cellphone mo call log na magre-register ang number ni Engineer Bryce? Na-save niyo ba yan? Hanapin ko po, Your Honor. Sige, pakihanap lamang po at itong tao na ito madidiin na ho ito. Thank you, Senator JB. Ma'am Sally, dito sa inyong sinupang salaysay, nitong mga huling linggo, ilang beses akong tinawagan ni Engineer Bryce at Engineer JP upang sabihin tulungan niya raw ako. Tama ba yun? Ba't dalawa? Kasi itong isang to, contractor ito. Parang ginagamit yung lisensya niya. Kaya siya tinatawagan daw nitong mga engineer na ito para hiramin yung lisensya niya. Siguro isasama sa mga ibang bibigyan na lang siya ng porsyento. So ilang beses daw siyang tinawagan. Okay? Pero dinideny si itong Bryce at saka yung isang engineer. Kung sino mang engineer yon. Ang problema, ladies and gentlemen, sino ngayon ang may resibo? Yan ang alamin natin. Sila sabi... Hindi po. Nung sa isang conversation po kasi, may magkasama po sila. Ngayon po, siyempre, tinatanong ko po yung mga... Pareho silang nakausap niyo? Opo. Tinatanong ko po kasi yung mga project, kung ginagawa po nila, yung mga kinuha po nila sa akin. So ako po, nagpa-follow up lang po, bigla po sumabat si Engineer JP. Sabi po niya, ginagawa naman daw po. Engineer JP? Paano masasabi mo doon? Sir, di po kami nagkausap. So, sino nagsasabi daw sa inyo? Hindi daw. Sabi Sige, ni tingnan Ma'am natin. Sally, magkasama kayo at inagaw mo. At yung tungkol sa proyekto, yung tinatanong. Tinawag po siya ni Your Honor, pasensya na po. Tinawag po kasi siya ni Engineer Bryce kasi may kinukonfirm po kasi si Engineer Bryce sa kanya. Kaya po nakasagot po siya. Ma'am Sally, totoo ba yung na sinabihan, totoo ba na sinabihan ninyo si Ma'am Sally na balikan at tapusin ang mga projects? Kasi yun yung tinatanong niya eh. Meron ba kayo nabanggit na tapusin ninyo ito o gawin? Wala po kaming binabanggit na gano'n, Your Honor. Ma'am Sally, nandun po sa inyong salaysay. Hindi po yan totoo, Your Honor. Sinungaling po sila eh. Naku, patay ka. Pinapatapos nila yung mga ghost project. Opo na. Gawin para may maipakita. Ganun ba? Yes, Your Honor. Kasi po siyempre po nakapangalan po sa akin. Iniwan po nila yung mga project eh. Ano pong mga projects yun? Naalala niyo po? Katulad po kahit yung ilan lang. Katulad po ng PL. Nung binisita po ng mahal nating Pangulo. Sa inyo po yun? Sa akin po yun eh. So sila rin po ang gumawa nun? Sila po, Your Honor. Lisensya lang kayo? Lisensya lang po yung akin doon, Your Honor. So pinababalikan nila para kung i-inspectionin ay may maipakita. Tama ba? Yes po, Your Honor. Katunayan nga po eh. Tinawagan ko po siya noon. Sabi ko, dahil nakita ko po sa TV na nagpunta po ang ating mahal na Pangulo. So tinanong ko po si Engineer Bryce. Kala ko baka ako ginagawa niyo yung proyekto, naabutan. Yun nga, nakita ko nga po, ako po yung tinuturo. Siyempre po ako po yung umiiyak sa kanya. Bakit po hindi nila tinapos yung proyekto? Ang sabi niya po, may gawa na daw po sila doon. Actually po, pinakita po sa akin yung picture eh. Ito nagawa na namin na iba lang yung coordinates na ibinigay sa kay President daw po. Tapos after po noon, pinagawa po niya yung proyekto. Gumagawa pa rin po doon yung taong inutusan niya. Kaya lang po nitong pinatigil na po yun ng LGU. Hindi na po pinagawa yung taong inutusan po nila doon. Engineer Bryce, Engineer JP, ano masasabi niyo sa sinasabi ni Ma'am Sally na pinagawa niyo raw po para may pakita? Yung pong sa PL, yung mga tinuro po niya.
Wala po kaming iniutos Naku kay Sally na tapusin po yung project sa PIL. Wala Your daw. Honor. Sus. Ayan na naman tayo eh. Pangako kasi tatapusin ninyo eh. Parang yun ang nasabi. Hindi kayo gagawa. Sila po gagawa. Ano nangyari? Lagi natin, hindi niya inuutosan na tapusin kasi sila gumagawa, lisensya niya, siya yung nagsasabi, baka pwedeng tapusin nyo, di ba? Yes, Your Kasi Honor. ikaw ang sasabit. Ako po sasabit po kasi eh. Kaya po ako nagsasabi po ako ng totoo dito eh. Ang dami pong project po na kinuha po niyan eh. 41 projects. Lahat po yun, kung hindi po ako nagkakamali. Ilan ang ghost po doon, ma'am? Sa tingin nyo? Ang sabi po ni Secretary D. Nakikita nyo yung nangyayari? Sumasabit eh. Sumasabit itong mga ibang kontraktor kasi nga itong mga DPWH official, sila yung gumagamit ng lisensya. Di ba? Tapos ngayon, ituturo nila itong mga senador. Dapat talaga itong mga to, bitayin itong mga ito eh. Sagad sa buto kasi nungalingan itong mga ito. So nakita daw po niya yung Perez daw po. Tsaka yan nga pong Piel. Tapos hindi ko pa po, may sinasabi pa po kasi si Secretary Dizon na isa. So hindi ko pa po ma-locate. Kasi po, sa totoo lang po, kaya po ako na dito. Sila po nakakaalam ng mga location. Kahit project inspector po nila, hindi po maituro sa akin kung ano po yung mga proyekto na ginawa nila. Grabe. Sabi po sa akin sa opisina, hindi namin alam kung saan nilagay nila Engineer Bryce at Engineer JP lahat ng project mo. Pero tinuturo nila yung si Alcantara, yung parang pinaka-head nila, no? Pero sila talaga yung ang hilig magturo eh. So kahit ako po mismo contractor, hindi ko po malocate yung mga proyekto po na nilagay po nila na yan. Wala po maituro po sa akin ng mga inspector nila. Senator JB. Mr. Chair, before, it's been a long day, pero bago tayo magwakas siguro, para lang just to prove yung kung sino nagsasabi ron kila Ms. Santos at between the dalawang engineer, kay Bryce at kay JP Mendoza, meron ho tayong nakuha ng pwede pa-display, palagay sa monitor. Ito pa yung mga call logs nila between... Huli. Meron call logs. Huli sila ngayon. Tingnan mo sinungaling nitong mga to, itong mga engineer na to. Sally Santos and Engineer Bryce, pati kay JB Mendoza. Sige po, ano pa? Do you confirm this? Sabi nyo kasi kanina na si Ma'am Sally, sinabi niya September, no? Nag-usap kayo, Ma'am Sally, nila Engineer Bryce at Engineer JP Yes, itong Your September. Honor. Yes po. So kino-confirm niyo itong tawag? Yes po. Yung pong nasa screen. Engineer JP, Engineer Bryce, paano mo masasabi niyo rito? Ayan, tingin ko po, parang ako naman po yung kausap niya. Ako po. Pero si Engineer JP rin niya. Kita mo? Huli kayo eh. May resibo naman pala eh. Naku po, grabe, ang tindi, ang lupit. Sabi niyo kanina, hindi kayo nagkausap. Si Engineer JP Mendoza. Ayan po. September 2. Anyway, Mr. Chair, at least andito, meron ho tayong resibo. Ika nga, sinasabi ni Ma'am Sally Santos. And before we end, Mr. Chair, I would recommend to the Senate President, Ma'am Sally Santos be recommended to the Department of Justice to apply be endorsed for the Witness Protection Program. Thank you, Mr. Chair. Subject to their evaluation. Di ba? Ang lupit, diyan makikita mo talagang patunay na nagsisinungaling itong Bryce na ito. At kasi ganito lang yan eh. Ba't natin nasabi na booking tuloy itong mga congressman na ginagamit itong sila Bryce? Kasi nagsisinungaling sila. Doong unang hearing, wala silang tinutulong senador. Nung napunta na sila sa Kamara, biglang nagturo sila ng senador. Napatunayan natin kahapon at ngayon, yung mga kasinungalingan nito ni Bryce, na ibig lamang pong sabihin na talagang ginagamit sila ng mga congressman para po ma-divert yung issue. Para ho hindi masisi yung kanilang pinuno doon. Nako, ito pa, akala nyo yun lang, mayroon pa, sabi ko sa inyo. Mapakatindi ng kasinungalingan ito. Puntahan ko si Bryce, Mr. Chairman.
Engineer Bryce, nagpunta ka rin sa Kamara de Representantes at doon marami kang sinabi, may mga picture, kagaya nung sinasabi ni JP na pinicturean niya yung isang telepono at di umano ito ay... Ang galing ni ni Villanueva dito, panoorin nyo. Ang lupit, ang galing. Dinaig pa abogado, dinaig pa yung Blue Ribbon na chairman eh. Tingnan nyo kung paano niya dito nabuking itong mga to panoorin nyo. Conversation ni Joel Villanueva at isang Henry Alcantara. At nakakalungkot man na kahit ito'y isang picture lang from a different phone,